So, good day everyone. So, today, ituturo ko sa inyo yung sa Module 12. So, buksan natin yung Module 12 natin. Then, ito yung last na module natin para sa finals. So, ang nakalagay sa Module 12 natin is yung hosting Laravel application. So, here, yung kinreate nating system simula prelim hanggang this finals is i-upload natin sa online para maging mapunta sa live yung system natin. So, bago natin gawin yan, pumunta muna tayo sa SAMP. Yan. Then, start natin yan. Then, punta tayo sa admin natin. Pagpunta natin sa admin natin dito, hanapin natin yung kinreate natin na database, yung ginagamit natin using sa test environment natin. So, sa side ko, itong database yung ginagamit ko. So, export ko lang to. Then, may makikita kayo dito sa baba na export. So, click lang natin yan. So, madadownload yung database file natin. .sql yung extension file niya. Then, mapupunta yun sa downloads. Yan. So, ito. Yung next naman na gagawin natin, punta tayo sa project natin. So, punta tayo sa local disk C, SAMP, and then htdocs. Then, punta tayo sa project natin. So, sa side ko kasi, yung project ko is yung itong setOTP SMS 21. So, mag-open lang ako ng CMD dito. Tapos, papasok ako dito sa folder ko, Black A Student. So, yan. Kakopy ko lang to. Then, ito yung ipipaste ko. So, CD, tapos right-click. Yan, enter. So, pag nakapasok na tayo sa project natin, so pwede rin natin gawin to dun sa mismong Visual Code natin. Pero dinirect ko na lang dito para hindi na natin i-open. Ang itatype lang natin dito na first is PHP artisan. Then, config natin to. Yan. So, itong part na to, ini-ensure natin na walang magiging problema yung system natin once na-uploaded na sa web hosting natin. Then, yung next, PHP artisan. Route natin. Yan. Then, yung last na is yung composer install natin. Then, hyphen optimize hyphen autoloader. Yan. Then, hyphen no hyphen dev. Yan. So, itong part na to, ini-ensure niya na yung Laravel Tinker natin, yung mga ginamit nating libraries is compact. No? Para once na in-update natin nilagay natin sa hosting is hindi magkakaproblema. Then, yung next na gagawin natin, hide na natin to. Punta na tayo dun sa hosting site natin. Sa end ko, gumagamit ako ng Pro-Free host dito. So, type nyo lang dito sa Google is Pro-Free host. Then, click nyo lang tong link na to. So, yan na. Mag-login lang kayo dito as yung uh, sa side ko kasi nakapag-create na ako ng account dito. So, ito yung kinreate ko na account. Then, ipipaste ko dito, then yung password.
So, copy lang natin yan. Then, paste natin dito. Yan. Yan. So, dito sa part na to, ito yung unang lalabas. So, mag-sign up muna kayo dito sa ProFreeHost site natin. Then, mag-create kayo ng new account. Close na. Then, dito sa part na to, dito, ilalagay ko yung pangalan ng website natin. So, sa side ko, ilalagay ko na lang dito ng test, Laravel 12. So, lalagay natin IT sa dulo. So, check natin. Once na ma-check niya na walang kaparehas yung name natin ng website, um, magiging okay na. So, medyo matagal lang din kasi ito mag-loading. So, yung sa atin is yung ito, yung may IT sa dulo. So, click natin yung manage. Then, once na maklik natin yung manage, pupunta tayo sa control panel natin. Yan. I-approve natin muna to. Yun kasi yung internet ko is hindi stable. So, approve natin muna to. Then, habang naglo-loading yan, punta muna tayo doon sa project natin mismo. So, bago natin i-upload to, i-ensure nyo na naka-zip na siya. So, once na ma-run natin tong mga command natin, pwede nyo na siyang i-zip. No? So, sa side ko, naka-zip na yan. Saka medyo naglalag din. So, ito yung ano natin, ito yung parang cPanel natin. Ito yung cPanel natin, no? So, dito sa left side, sa files natin, may nakalagay Online File Manager. So, click lang natin yan. Yan. So, pag kinilik natin yan, click natin yung htdocs. Huwag tayo mag-upload ng file dito sa may labas ng htdocs kasi hindi ma-output yung system natin dyan. Hindi natin makikita. So, dito lang yan parati sa htdocs. Click natin yan. Then, pag na-click natin yan, upload tayo. Then, yung zip. Then, pili tayo nung kukunin na natin yung yung zinip natin na project natin. Then, sa loob ng module 10, yung yan. So, open na natin to. Then, upload. Then, extract natin yan. Itong part na to is medyo matagal to Siguro mga nasa around 3 minutes na paghihintay. Medyo nagkakaproblema rin kasi sa internet. So, medyo matagal yung pag-upload. Yan. So, hintayin lang natin yan siguro. Mga after 5 minutes yung hintay natin. So, habang naghihintay tayo sa part na to, i-next nyo na lang yung or i-ano nyo na lang, i-skip nyo na lang tong part na to once na ma-install na natin ay ma-upload na natin yung zip file natin kasi talagang matagal tong part na to eh. So, mag-skip na lang kayo ng video para mapabilis. Ayun. So, yun nga, may problema sa internet. X lang natin to. Then, X natin to. Refresh lang tayo. Dito na lang siguro natin hintayin sa may homepage natin sa dashboard. Check natin kung meron na. Sige. So, habang naghihintay tayo, mag-discuss na lang muna tayo dito. Basta basta uploaded na yung um, zip file natin, balikan natin mamaya. Mag-discuss muna tayo dito sa module natin. So, number one,
yung understand the process of hosting in Laravel application. So, uh, pwede kayo gumamit ng kahit anong web hosting as long as gumagamit ng cPanel, yung hosting site na gagamitin nyo. Then, sa number 2 naman, upload Laravel files and set up environment configuration. So, mamaya magsiset up tayo sa part na to. Once na ma-upload na natin zip file natin, magko-config tayo ng database at saka magko-config tayo ng mga .env file natin para maging working yung i-upload natin na system. Then, yung next naman, set up database and configure Laravel for a live environment. So, ito na nga yung sinasabi ko na pati yung database natin is magko-config tayo. Then, number 4 is yung test and verify the deployment to ensure the application is running smoothly. So, sa part na to, once na ma-upload na natin yung system natin online, is itetest natin siya, no? Itetest natin yung kung paano ba siyang mag-run, kung smooth ba yung pag-run niya, hindi ba nagkakaroon ng issue, mga ganong bagay. Excuse me. So, habang naghintay tayo, unahin natin muna yung database. So, yan. And then, yung mga credential na nakalagay dito sa part na to, sa overview, FTP, DNS, password, need natin yan mamaya para sa configuration. Uh, dito, mapapansin nyo, sa baba ng files, may nakalagay na database. So, dito sa may SQL database, dito tayo magkikreate ng database natin. So, sa side ko, ang pangalan ng database ko is KTSDB. So, yan lang. Then, i-create natin yan. Once na makapag-create tayo, dito sa baba, meron tayong SQL DB name. And then, may SQL username. Then, yung password natin, nandun sa mismong, nandito sa part na to, yung password. Then, yung MySQL host natin. So, papasok tayo doon sa database na kinrate natin. Admin, click lang natin. Then, once na makapunta tayo dito sa admin, yung in-export natin kanina dito sa may MySQL natin sa test environment na na-download doon sa downloads, import lang natin yon. So, import lang yung gamitin natin. Then, kiklik natin yung choose file. Then, punta tayo sa downloads. Then, yung KTSDB. So, kung mapapansin nyo, naka-extension file siya ng SQL kasi yan yung database natin or yung mga tables natin. So, open lang natin yan. Then, once na ma-open natin yan, dito sa pinakababa, click lang natin yung go. So, yan, mapapansin nyo, na-import lahat ng laman ng database natin na nakalagay dun sa test environment natin. Yung nandito sa part na to. Yan. Itong part na to. So, um, then, punta tayo sa online file manager natin. Ayun, na-upload. So, na-upload na yung zip file na in-upload natin. Ang next na gagawin natin, papasok tayo dyan. Block A. So, yan, student. So, ang gagawin natin, ika-copy natin lahat to. Sige, copy natin to. Ay, i-move pala natin to. Sorry. So, i-move natin to dun sa may htdocs natin. So, pupunta tayo sa parent natin, then sa htdocs. Dito natin i-move yung mga file na yan. Then, move na natin yan. Medyo mabagal kasi talaga internet ko. So, wala na, na-move na. Punta tayo sa htdocs.
Then kung mapapansin nyo, naka-move na lahat, no? Doon sa mismong htdocs natin. So tinanggal na natin doon sa path na student send OTP SMS, tinanggal na natin yung file dyan. So next na gagawin natin, papasok tayo sa .env. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung i-edit natin. So ang unang gagawin natin yung doon sa app. So app URL, papalitan lang natin yan ng yung sa main domain natin, i-copy lang natin to. Copy. Then punta tayo sa dito sa part na to. Lalagyan natin siya ng HTTP. Yan, ganyan lang. HTTPS. So, mamaya test natin yan. And then, yung next naman is yung dito sa may part ng database natin, palitan natin. Punta tayo dito sa, fix na natin to para hindi masyadong magulo. Kukunin natin yung MySQL DB name. Copy natin to. Copy natin yan. Tapos punta tayo sa file manager. Paste natin dito. Pag paste natin, kukunin din natin yung username pati password. Punta tayo sa homepage natin dito. Then, kunin natin yung username. Then, paste natin sa part na to. Then, punta tayo dito sa may show. Yung password natin. Sorry, ito pala. Yan yung pinaka-main na password natin. So, lagyan natin yung password. Username. Okay na ba yung username? Username niya is to. Yung 71. So, okay na to. Yung next na gagawin natin, double check na lang natin lahat. So, save na natin to. Then, yung next na gagawin natin, pasok tayo doon sa public natin. Tapos, copy natin lahat to. Paste din natin doon sa may htdocs natin. Copy, yan. So, kung mapapansin natin dito sa htdocs natin, nilabas na natin yung .index.php. Open natin yan and then tanggalin na natin tong backslash na to. Yan, ganyan lang siya. Then ito si Bootstrap, ganun din. Then save na natin yan. So pag na-save na natin yan, na-import na rin natin database natin. Check natin kung running na yung website natin sa live. Yon. So may problema tayo. Copy lang natin mali yung sa part ng itong part na to. Copy natin. Open natin ulit si .env file. Yan. Tapos paste natin dito. Yung mismong yan. So save natin yan. Then buksan natin ulit yung ano natin. Yan. So may problema tayo sa part ng database natin sa may double check lang natin kung tama ba yung nilagay natin. True. Then yung database natin, database. So tayo sa database. Sa hosting pala natin, host name natin. Ano yung host? So sa host name natin, huwag natin kakalimutan to. Import na natin dyan. Kasi ito naman. Then save natin. Try natin ulit i-refresh yung project natin. Yon. So kung mapapansin nyo, naka-upload na siya sa Google. Kahit ito na lang yung i-type nyo, makikita nyo. So try natin kung makakapasok tayo. Yon. So actually, ito na yung pinaka-link ng system natin once na ma-upload na natin. Yan, itong part na to. Once na kinilik nyo yan, or kahit i-search nyo yan sa Google, sa mga cellphone nyo, naka-upload yan online. So, ma-view
Mabu-view nyo na yung system online. So, doon nagtatapos yung module 12 natin. So, again, class, thank you very much. Mag-chat lang kayo sa akin kung may mga tanong kayo or what, simula sa module 9, 10, 11, at saka 12. Mag-chat lang kayo sa akin kung may mga tanong kayo. Open tayo open tayo 24 hours. Basta mag-chat lang kayo sa akin, no? Again, thank you. Bye-bye.